البلاغ المبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaping toothbrush po sa umaga ng buwan ng Ramadan. Dahil ngayon, nagising po ako dahil sa isa sa aking estudyanteng balik Islam ang nagtanong, nag-follow up. Sabi niya, Ustad, ano ba talaga yung hukom ng pagtutoothbrush sa umaga ng buwan ng Ramadan? Sabi ko, ilang bisis ko naman sa inyo nasabi yan na yan po ay pwede. Mag-toothbrush na may Colgate, yan po ay pwede. Ilang bisis ko yan sinabi sa inyo, sabi ko. Yan ang fatwa ng mga ulama dito sa Saudi at binasa rin natin nung tayo ay nag-aaral kasi nagbibigay ko sa kanilang muhadara yung fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na kung saan ito ay pwede, walang problema. At nabanggit doon ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na kung may makapasok man sa iyong lalamunan nang hindi mo sinasadya ay hindi pa rin yun nakakasira ng pag-aayuno. Pero binanggit ko sa inyo, sabi ko, na kung natatakot ka na baka may makapasok sa iyong lalamunan o nakasanayan mo na kapag ikaw ay nagtututbrush na mayroong pumapasok, nakakapasok sa iyong lalamunan, mas mainam sa iyo na huwag ka nang mag-toothbrush. Katulad ko, sabi ko, na ako ay nagtututbrush ako pagkatapos ko kumain ng sahur. Pagkatapos ko kumain ng sahur, ako na ay nagtututbrush. Bakit? Kasanayan ko na kapag ako ay nagtututbrush ay may pumapasok sa aking lalamunan. So, nabanggit ko yan sa inyo, sabi ko. Sabi niya, dahil yung video ni Sheikh Ahmad Noor ay mayroong isang da'ya na para bagang minali ito. So sabi ko, ang video ni Sheikh Ahmad Noor ay binasa lang naman niya yung fatwa ng mga ulama dito sa Saudi. So sino tayo para sabihin nating mali yun? Yung mga ulama ng Saudi yan. At yun din ang pinaniniwalaan ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na kung saan pwede po mag-toothbrush sa umaga ng buwan ng Ramadan. So sabi ng isang estudyante natin na ang concern lang daw ng da'ya na yun ay 100% daw na may makakapasok sa iyong lalamunan kapag ikaw ay mag-toothbrush. So sabi ko, noong kami ay nag-aaral sa university, ang pinag-aaralan namin ay as-siyam, ay tinanong ko ang isang guro ko pagkatapos ng muhadara. Sabi ko, hindi ba, sabi ko, pag tayo ay mag-toothbrush sa umaga ng buwan ng Ramadan ay may makakapasok, sabi ko, sa ating lalamunan? Sabi niya, kung hindi mo naman sinasadya na may makapasok sa iyong lalamunan ay hindi pa rin masisira ang iyong pag-aayuno. Okay? Sabi niya, bakit kapag ikaw ba ay magtututbrush, ano ba yung intention mo? Makakain ng Colgate, makainom ng tubig, o linisan ang iyong bunganga? Sabi ko, ang intention ko kapag ako ay nagtututbrush ay linisan ang aking bunganga, sabi niya. So yun pala yung intention mo, so tama pa rin ang iyong pag-aayuno. Pero sabi niya, yun ang sinabi niya eh, baka makatulong to. Sabi niya, kapag ang intention mo sa umaga ng buwan ng Ramadan ay nauuhaw ka na, para bagang gutom ka na, nauuhaw ka na, at kumuha ka ng toothbrush at nilagyan mo ito ng Colgate at nag-toothbrush ka sa kadahilan ng gusto mo lang makakain ng kaunting Colgate, makainom ng kaunting tubig, yan po sabi niya ay masisira ang iyong pag-aayuno dahil ang intention mo dyan ay upang makainom ng kaunti at makakain ng kaunting Colgate. Pero sabi niya, kung hindi mo naman intention ito, ay hindi pa rin, sabi niya, sira ang iyong pag-aayuno. Katulad, sabi niya, ng pag-swimming. Nabanggit pa niya yung pag-swimming. Katulad, sabi niya, ng pag-swimming sa umaga ng buwan ng Ramadan, hindi pa rin yan nakakasira sa ating pag-aayuno. Okay? Ang importante, hindi mo intention na kaya ka mag-swimming dahil para makainom ka ng kaunting tubig.
So dahil hindi yun ang intensyon mo, kahit na makainom ka dyan ng kaunting tubig na hindi mo sinasadya naman, ay hindi pa rin sira ang iyong pag-aayuno. Pero kung ang intention mo, kaya ka mag-swimming upang makainom ka ng kaunting tubig at maalis, mabawasan ang iyong uhaw, masisira ang iyong pag-aayuno. Yun ang sabi ni Sheikh noong kami ay nag-aaral pa sa Kitabus Siyam. So, sino tayo para gawing mali yung ifta ng mga ulama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.